Noong malamig na umaga ng Abril, 1936 naglakbay ang mga batang estudyante mula paaralan ng Strand sa London para sa isang educational walk sa Black Forest, Alemanya. Ang grupo na pinamunuan ng kanilang guro na si Kenneth Kist ay sabik na tuklasin ang magaspang na lupain ng kagubatan bago ang bakasyon ng mahal na araw. Hindi nila alam na ang kanilang pakikipagsapalaran ay mauuwi sa isa sa mga pinakakakilakilabot na trahedya sa kasaysayan ng pag-akyat sa bundok. Nakuha ng Black Forest ang pangalan mula sa makakapal at madilim nitong gubat at kilala bilang destinasyon ng mga nature lover at adventurer sa loob ng maraming siglo. Ang likas na kabundukang ito ay kilala sa taglay nitong kagandahan at mga makasaysayang guho na nakakalat sa buong lugar. Sa kabila ng pabago-bagong panahon, ang gubat ay paboritong destinasyon ng mga nagha-hiking. Libo-libong turista ang naaakit ng mga alamat na tanawin nito at ng kasabikan ng pag-akyat. Pero tulad ng pag-akyat, di rin ligtas sa aberya ang gubat. May mga pagkakataon na ang mga umaakyat ay naabutan ng biglaang pag-ulan ng niyebe at kadalasan nagre-resulta ito sa pansamantalang pagsasara ng ilang mga daan at muling pagbubukas ng mga ito na may mas pinahusay na mga panuntunan sa kaligtasan at babala. Bumisita ang grupo mula sa paaralan ng Strand sa itim na gubat matapos ang mga pinahusay na babala sa kaligtasan. Noong ika-16 ng Abril, dumating ang grupo sa bayan ng Freiburg ng maaga sa umaga bilang paghahanda sa kanilang pag-akyat. Matatagpuan sa gitna ng burol at kagubatan, parang winter wonderland ang Freiburg para sa mga lalaki. Kahit na may niyebe sa bubong ng mga bahay na parang gingerbread, marami sa mga lalaki ay dumating na naka-shorts lang at ang ilan pa nga ay nakasandalyas lang. Gayunpaman, ayon sa lahat, masigla ang atmosfera dahil madalas magkaroon ng biglaang snowball fight habang umaalis sila ng bayan noong umaga ng Abril 17. Ang hiking group ay binubuo ng 27 lalaki, edad 12 hanggang 17, kasama ang kanilang guro at tour guide na si 27 taong gulang. Si Douglas Mortifi, ang pinakamatandang lalaki, ay prefect na tumutulong kay Kist sa kaayusan. Gayunpaman, ang responsibilidad ng paglalakbay sa mahirap na daan ay nakasalalay kay Kist at sa kanyang mapa. Pero kulang ang mapa ni Kist para sa gawain. Bagaman ipinapakita nito ang pangunahing daan, wala itong detalye sa maliliit na liko at liku-likong parte ng magaspang na lupa kahit kilala ang hirap ng pag-akyat dito. Sa kabila nito, mukhang hindi nababahala si Kist. Binaliwala niya ang babala ng mga lokal tungkol sa pabagong panahon. Tiwala siyang kaya nilang harapin ang anumang di inaasahan sa kanilang pag-akyat. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, paakyat na ang matarik na daan sa gitna ng matatangkad at sinaunang puno. Nagsimulang maramdaman ng mga lalaking naka-shorts at tsinelas ang lamig ng hangin. Sa paligid, ang tanawin, maganda dahil sa matatayog na pine at mga guho, ay nagpapahiwatig ng pag-iisa at mailap na kalikasan. Nagtipon ang maiitim na ulap sa itaas, nagbubuga ng anino at nagbabadya ng pagbabago ng panahon. Nagbago ang damdamin mula sa pananabik tungo sa bahagyang pangamba. Hinimok sila ni Ginoong Kist, ngunit tila nagbababala ang nagbabantang mga ulap na maaaring ipakita ng gubat ang mas mahirap nitong anyo. Habang lumalalim sila sa gubat, nagsimulang magdala ng malalakas na bugso ng niyebe ang hangin na nagpapahirap sa mga lalaki na makita ang kanilang dinadaanan. Nalito sila kaya bumalik sila sa dinaanan nila. Huminto sila sa isang maliit na bahay panuluyan para magtanong ng direksyon at labis na nagulat ang tagapamahala ng bahay panuluyan na gusto pa rin nilang magpatuloy sa paglalakad. Sinabi niya na delikado iyon dahil pwedeng matakpan ng niyebe ang mga daan. Si Ginoong Kist, na sinusubukang gawing magaan ang usapan, ay nagsabi lang, itutulak na lang namin ang niyebe palayo sa daraanan namin. Sinubukan nga nila iyon, pinilit ng mga lalaki na maglakad sa mas malalim na niyebe kahit naka-shorts at tsinelas lang. Nasalubong nila ang dalawang mangtotroso na paalis ng gubat dahil sa masamang panahon. Binalaan sila ng mga mangtotroso pero hindi nakinig si Ginoong Kist. At gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad. Sa mas mataas na bahagi ng daan, nakasalubong din ng grupo ang isang kartero na nagngangalang Otto Stier.
na labis na nag-alala sa plano nilang magpatuloy sa daan kaya inalok niyang tulungan silang bumalik sa nayon o gabayan papunta sa isang minahan na hostel. Ngunit alas 3:15 na ng hapon at naglalakad na sila mula pa noong umaga. Tumanggi pa rin si Ginoong Quest at nais pa ring ituloy ang kanilang plano. Habang naglalakad, napansin ni Ginoong Quest na lumalala ang lagay ng kanyang mga estudyante. Marami ang nagsabing hindi na sila komportable sa lamig at pagkabasa, pero nagpasya pa rin si Quest na magpatuloy at abutin ang kalapit na baryong nakita niya sa mapa dahil mas ligtas ito kaysa bumalik sa kanilang dinaanan. Ang desisyong ito ay naging nakamamatay na pagkakamali. Naalala mo ba nung sinabi ko na walang detalye ng lupain sa mga mapa? Habang papunta sa kanilang kanlungang baryo, ang mga bata, pagod at basang-basa sa niebe, ay biglang hinarap ang matinding pagsubok. Ang pag-akyat sa Kepler Wand, isang mahirap at matarik na 2,000 talampakang bahagi, pinalala ng dumaraming niebe at papalubog na araw. Mahirap na sanang umakyat sa maaraw na araw, pero sa niyebeng madilim na gubat, mas naging mahirap pa ito. Ang unang bumigay sa matinding kalagayan ay si Jack Alexander Eaton, ang kampeon sa boxing ng paaralan. Sa kabila ng lakas niya, natalo siya ng lamig at pagod. Binigyan siya ng kick orange at hinikayat na magpakatatag. Maya-maya, isa pang batang lalaki ang bumagsak at 3 pa ang nanghihina na. Nakatayo sila, nakatingin sa matarik na daan habang hinahampas ng malakas na hangin at halos di makakita sa niebe. Nanganganib ang grupo na magyelo buong gabi. Sa sandaling iyon lang lubos na intindihan ni Quest ang bigat ng kanilang sitwasyon. Tinignan agad ni Quest ang mapa at nakita ang safety station na malapit lang, ngunit kailangan nilang suungin ang malakas na hangin para makarating doon. Dahil sa pagod na kalagayan ng kanyang mga estudyante, nagpasya si Quest na dalhin sila pakanluran, palayo sa hangin. Dahil sa sitwasyon ng estudyante, tama ang desisyon niya para sa grupo. Sa kasamaang palad, halos itinakda nito ang kapalaran ng mga batang lalaki na bumagsak. Naglakad ang grupo sa mabilis na namumuong bundok ng niebe papuntang kanluran, hanggang sa marinig nila ang malinaw na tunog ng kampana ng simbahan mula sa malayong baryo ng Hofsgrund, parang ilaw ng pag-asa. Nakita ni Quest ang matinding pangangailangan, kaya pinadala niya ang 2 pinakamalalakas na batang lalaki para humingi ng saklolo. Ang iba ay nagtipon, sinusubukang painitin at buhayin muli ang mga nahihirapan. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, ang 2 batang lalaki, matapos maglakad ng 1 oras sa gitna ng niebe, ay nakarating sa pintuan ng isang magsasakang kilala bilang Eugen Schweitzer, pagod na pagod at halos nagyayelo. Agad nilang ipinaalam sa kanya ang kanilang kalagayan at bilang tugon, agad na nag-organisa si Schweitzer ng isang pangkat ng tagapagligtas mula sa baryo. Isinuot ng mga taga-baryo ang kanilang mga ski at lumabas sa gitna ng snowstorm. Trahedya ang kanilang nadatnan. Sa puntong ito, ang mga natitirang lalaki ay nagkalat. May mga pilit naglalakad papuntang baryo at ang iba'y bumagsak na sa gilid ng bundok. Muntik matapilok si Schweitzer sa 2 batang walang malay na halos natabunan ng niebe. Natagpuang patay sa lamig si Stanley Lyons, 10 metro mula sa bahay panuluyan ng baryo, kahit malapit na siya sa kaligtasan. Natagpuan si Keist ang pinuno, kasama ang 2 batang walang malay. Si Hubert Whistler ay mag-isang umakyat ng 45 minuto para marating ang 3 batang giniginaw. Nagpatuloy ang makabayani pagsagip hanggang matagpuan lahat ng 27 bata na tumagal hanggang halos hating gabi. Isang lokal na doktor ang nagbigay ng tulong habang ginamit ng mga taga-nayon ang tradisyonal na paraan para painitin at buhayin muli ang mga bata. Sa kasamaang palad, sa kabila ng pagsisikap ng mga taga-nayon, 4 na bata na ang nawala dahil sa matinding kalagayan. Malubhang kalagayan pa rin sina Arthur Roberts at Roy Witham, parehong 14 anyos at dinala sa ospital kinabukasan. Hindi na muling nagkamalay si Roy Witham. 5 batang lalaki ang kabuuang nasawi. Ang mga natirang batang lalaki, tuliro at apektado, ay dinala pabalik sa Freiburg para makabawi mula sa kanilang naranasan. At dito, ang isang masaklap ng kwento ay lalo pang naging madilim.
Pagsikat ng araw, nagsimulang gumalaw ang mga gulong ng propaganda. Habang lumalala ang tensyon ng Britanya at Alemanya noong 1936, ginamit ng pamahalaang Aleman ang sitwasyon para gawing kwento ng kabayanihan. Sinabi nila ang tungkol sa samahan ng kabataang Aleman noon. Siya ang responsable sa pagsagip sa mga batang Briton, hindi ang mga taga-nayon. Agad nilang inabisuhan ang embahador ng Britanya na pararangalan ng Alemanya ang mga biktima gamit ang mga korona ng bulaklak at babantayan ang kanilang mga kabaong. Ipinakita ng mga media outlet sa magkabilang panig ang mga larawan ng pagbabantay kung saan tinakpan ng Union Jack ang mga kabaong sa likod ng mga slogan ng partidong Aleman na naglalarawan ng kwento ng kapayapaan at pagkakaibigan. Sa Inglaterra, labis na nabigla ang kanilang mga magulang sa trahedya. Hindi kapani-paniwala. Mga batang lalaki ito, masigla, na pumunta sa lakad na dapat ay ligtas at masaya. Ang mamatay sa makasaysayang magiliw at magandang Black Forest ay hindi talaga kapani-paniwala at ngayon ginamit pa ng Alemanya ang kakilakilabot na trahedyang ito bilang isang pampulitikang pagkakataon para sa kanilang propaganda. Pero nagpasya ang pamahalaan ng Britanya na tanggapin ang opisyal na kwento at hindi na ito pinalalim pa. Para maiwasan ang lalong tensyon sa politika, itinuring ang insidente na aksidenteng trahedya at hindi na parusahan si Ginoong Case, ang tour guide. Minarkahan ang lugar kung saan huling nakita ang mga bata at ginawang memorial site para sa mga nasawi sa insidente at iba pang trahedya sa bundok at nagtayo ng monumento para parangalan ang mga nawalang bata. At paalalahanan ang mga susunod na hiker sa mga panganib na maaaring itago ng magagandang bundok. Sa mga taga-baryo at lahat sa Alemanya, nakilala ang insidenteng ito bilang English Calamity. Tag-init noon ng 1944. Noong 8 babaeng Sobyet, nagpasya baguhin ang mundo ng pag-akyat. Layunin nilang akyatin ang Lennon Peak sa Unyong Sobyet. Tumatayo ng higit 23,000 talampakan sa kailaliman ng bundok ng Pamir o bubong ng mundo. Ang Lennon Peak ay isa sa pinakatanyag na hanay ng bundok noon. Ang rehiyon, bahagi ng teritoryo ng Unyong Sobyet, ay kilala sa matinding panahon at matataas na altitude. Bagamat hindi matarik o teknikal na mahirap akyatin, ang taas ng Lennon Peak ay ginagawang nakakatakot na pagsubok ito dahil kilala ito sa matitinding pattern ng panahon na nangingibabaw sa lugar, lalo na tuwing mga buwan ng taglamig. Sa isang mapagpalang araw ng Hulyo, sina Elvira Shatayeva at ang 7 niyang kasamang babaeng Sobyet ay naghanda para sa makasaysayang pag-akyat. Habang umaalis sila sa base camp sa mabatong hangganan ng Tajikistan at Kyrgyzstan, malamig ang hangin. Madalas maliwanag ang langit tuwing maikling tag-init sa matataas na bundok. Si Elvira ay bihasang umaakyat ng bundok, may titulong Master of Sport at maingat na naghanda. Marami na siyang naakyat na bundok at narating na rin ang tuktok ng Lenin's Peak noon, kasama ang tagapamahala. Sa ekspedisyong ito, nagsuot siya ng espesyal na bota, matibay na overalls at jacket na panlaban sa masamang panahon na dinisenyo para sa matitinding kondisyon sa matataas na lugar. Simple lang ang plano ni Elvira. Aakyat sila ng grupo niya sa Lipkin Ridge, Hilagang Silangan, at bababa sa Hilagang Kanlurang Ridge, patungong Resdelny Peak. Sila ang magiging unang grupo, lalaki man o babae, na tatawid sa tuktok na iyon. Balak nilang magbivouac o magkampo pansamantala sa tuktok. Mas naging mahalaga ang ekspedisyong ito para kay Elvira at sa grupo niya. Bagamat may karanasan na sila sa mga bundok, ang pag-akyat na ito sa Lipkin Ridge ang magiging pinakamahirap nilang pagsubok dahil sa taas nito at sa teknikal na hamon ng ruta. Ang ruta sa tuktok ay hindi lang mahirap kundi delikado rin. Kailangan ng espesyal na permit dahil sa panganib tulad ng matinding panahon at pagguho ng niebe. Pagkaalis ni Elvira sa base camp, nakipagkita sila sa natitirang miyembro ng grupo, mga bihasang alpinista at veteranong umaakyat mula sa iba't ibang rehiyon ng Unyong Sobyet. Kasama sa kanila sina Anna at Lydia, parehong mga mediko na may malawak na karanasan sa mataas na altitude, at si Natalia,
isang geologist at voluntaryong tagapagligtas. Pagkatapos, nagsimula silang maglakbay patungong Lennon Peak, tinatahak ang mabatong Pamir Mountains papunta sa panimulang punto ng kanilang pag-akyat. Noong Hulyo 30 sinimulan ni Elvira at ang kanyang grupo ang pag-akyat na may determinasyon at iisang layunin na gumawa ng kasaysayan. Patuloy silang umakyat sa Lipkin Ridge at nagpatuloy patungo sa tuktok nang walang naging problema. Noong Agosto 3, nagdeklara ng pahinga si Shatayeva, ngunit lumala ang dating malinaw na panahon habang umaakyat sila. Nagtipon ang mga ulap, dala ang malamig na hangin na humampas sa mukha ng bundok. Pagsapit ng hapon ng sumunod na araw, lalong lumala ang kalagayan at may inaasahang malakas na bagyo. Naabot na ng grupo ang isang kritikal na bahagi malapit sa tuktok, ngunit naharap sila sa lumalalang panganib dahil sa matinding panahon. Kahit mahirap ang kalagayan noong Agosto 5, narating ng grupo ang tuktok at nagtagumpay na basag pa ang rekord ng matatag na grupong kababaihan. Alas 5 ng hapon. Nagradyo sila sa base camp at sinabi dahil sa lumalalang visibility, nahirapan silang makita ang daan pababa kaya naglatag sila ng tent at naghintay ng pagbuti ng panahon. Ang visibility ay mga 20 hanggang 30 metro. Hindi kami sigurado sa direksyon. Nagpasya kaming magtayo ng magkatabing tolda, umaasa na matutukoy ang pagbaba kapag gumanda ang panahon. Sa kasamaang palad, dito naging kritikal. Habang nasa kampo ang mga babae, lumakas pa ang bagyo sa labas, kaya lalo pang naging delikado ang kanilang sitwasyon at naging laban na para sa buhay nila. Ang bagyong nagngangalit sa kanilang paligid. Halos walang visibility at bumagsak ang temperatura. Sinusubok ang kanilang tiyaga at kagamitan. Sinubok ng malakas na hangin at niyebe ang tibay ng kanilang mga tent na gawa sa manipis na koton at may kahoy na poste at togel. Hindi sapat ang silungan para sa kanilang dinanas. Sa umaga, nagdulot ang bagyo ng hindi na mababawi ang pinsala sa kampo nila, kaya naiwan silang lantad sa kalikasan. Pag umaga ng Agosto 6, lalong lumala ang sitwasyon, may isang talampakang kapal ng niyebe at hangin na 70-80 manasamt mas malakas sa tuktok ng bundok. Hindi sila nakababa dahil sa lumalalang bagyo at pisikal na kalagayan ng grupo. May ilan na may frostbite at sobrang pagod mula sa matagal na pagkakalantad. Nagpadala si Shadayeva ng agarang mensahe sa radyo sa base camp. Inilalarawan ang walang tigil na puti sa paligid at lumalakas na hangin. Sa isa sa mga ganoong transmisyon, iniulat niya na isa sa kanilang mga miyembro ay naging kritikal ang kalagayan at kalaunan ay namatay. Natila nagyelo sa lamig habang hawak ang safety rope. Kagabi, alas 11 ng gabi, si Irina Lubimtseva ay trahedyang namatay habang bumababa. Hindi na kayang manatili sa tuktok dahil sa matinding lamig, sinubukan ng grupo na bumaba sa kabila ng malupit na kondisyon. Nahinto ang kanilang pag-usad dahil sa kalagayan ng may sakit nilang kasamahan at kulang na kagamitan. Hindi nila nagawang maghukay sa matigas at buhaghag na niyebe para makagawa ng mga kuweba ng niyebe dahil sa kakulangan nila ng kagamitan. Nakapagtayo lang sila ng 2 marupok na tolda malapit sa tuktok ng gulod. Sa mga sumunod na oras, lalong lumala ang kalagayan ng mga umaakyat dahil sa kondisyon. Pagsapit ng gabi ng ika-7 ng Agosto, ang kakaunting mensaheng na ipadala ay naglarawan ng isang madilim na sitwasyon. Hindi makagalaw ang grupo dahil sa bagyo, wala na silang natitirang lakas, at lubos ng pinanghinaan ng loob dahil sa napagtanto nilang palala ng palala ang kanilang kalagayan. Iniulat nila na may ilang miyembro na hindi na tumutugon at bumigay na dahil sa lamig at sugat. Ang huling transmisyon noong Agosto 8 ay napakaikli at magulo na talaga namang nakakalungkot. Si Shatayeva, na ang boses ay puno ng pag-asa at determinasyon, ilang araw lang ang nakalipas, ay tila sumuko na ngayon. Nagtapos ang mensahe sa isang malungkot na pamamaalam. Tinatanggap ang hindi maiiwasang kapalaran. Ang huling na italang mga transmisyon niya noong araw na iyon ay talagang nakakadurog ng puso. Napakalungkot dito kung saan dati ay napakaganda. Isa pa ang namatay, 2 ang naghihingalo. Wala na sila. Ang huli ay nagtanong, kailan ulit makikita ang mga bulaklak?
May dalawa pang naunang nagtanong tungkol sa anak nila pero wala na rin silbi ngayon. Paumanhin po kami. Nabigo kami sa inyo. Sinubukan namin talaga. Ngayon, sobrang lamig na namin. May namatay na naman. Hindi na namin kayang magtiis pa. Wala na akong lakas para pindutin ang transmitter. Ngayon, dalawa na lang kami. At ngayon, mamamatay na kaming lahat. Lubos kaming humihingi ng paumanhin. Sinubukan namin pero hindi nagawa. Patawarin mo po sana kami. Mahal ka namin. Paalam. Dalawa na lang kami natitira. Hindi na namin kayang magpatuloy. Sa loob ng 15 hanggang 20 minuto patay na kami. Pagkatapos ng lahat, nang humupa na ang bagyo at nakarating na ang mga rescue team sa tuktok, nakumpirma ang malungkot na kinahinatnan. Lahat ng miyembro ng grupo ay nasawi malapit sa tuktok at ang paglalakbay na dapat sana'y tagumpay ay nauwi sa isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa kasaysayan ng pag-akyat sa bundok. Ang trahedyang ito ang may Guinness World Record bilang pinakamatinding sakuna sa kasaysayan ng pag-akyat sa bundok. At kapag inisip mo ang mga kwentong ibinabahagi natin, talagang may ibig sabihin iyon. Naganap ang kwentong ito sa Lennon Peak na alam mong delikadong lugar para sa mga umaakyat. Katulad ng huling kwento, ang mataas na tuktok at madaling dalisdis ng bulubunduking ito ay matagal ng magnet para sa mga umaakyat dahil sa abot kayang daanan para sa mataas na altitude na akyat. Ngunit ang mga kaganapan noong Hulyo 13, 1970 ay nagbago ng karaniwang pag-akyat at naging trahedya. Noong Hulyo 13, 1945 umaakyat ang nagkampo sa Frying Pan na nasa 1,900 talampakan taas sa Pamir Mountains. Naghahanda sila para sa susunod nilang pag-akyat patungo sa tuktok ng bundok. Kasama rito ang 23 miyembro mula Leningrad Mountaineering Club at mga umaakyat mula Czechoslovakia, Israel, Switzerland at Espanya. Noong gabing iyon, isang bahagyang lindol na may lakas na 6.4 ang yumanig sa rehiyon. Bagaman mahina ang pagyanig, sapat na itong mapatid ang sirak, isang malaking haligi ng yelo at nyebe mula sa bundok. Gumulong ang sirak pababa at nagdulot ng malaking avalanche na sumira sa kampo sa ilang segundo, kaya kakaunti lang ang oras ng mga umaakyat para makarik. Inilibing ng avalanche ang 43 sa 45 umaakyat sa ilalim ng yelo at nyebe. Dalawang nakaligtas, sina Alexei Kurin at Miroslav Brosman, ang nagtamo ng matitinding sugat at hindi na iligtas ang kanilang mga kasamahang naibaon ng buhay. Ang naging resulta ay isang tanawin ng pagkawasak. Ngayon, pagkatapos ng isang avalanche, ilang mahahalagang pangyayari ang nagaganap na lubos na nakakaapekto sa mga pagsisikap ng pagsagip. Kapag may avalanche, pangunahing problema ang kapal ng niyebe at debris na bumabalot sa madaanan nito. Ang niyebeng ito ay binubuo ng iba't ibang patong na ang ilan ay sobrang siksik at mabigat. Ang lakas ng avalanche ay nagsisiksik sa niyebe kaya hirap gumalaw o gumawa ng hangin ang mga natabunan. Ang kakulangan ng galaw at bentilasyon ay nagdudulot ng panganib ng suffocation. Hindi lang iyon, ilang sandali matapos ang avalanche, tumitigas ang niyebe. Oh, tama ang narinig mo. Ang pagtigas ng niyebe matapos ang avalanche ay kilalang dokumentado. Kapag ang niyebe ay marahas na nadikdik at nailipat, dumadaan ito sa prosesong tinatawag na sintering. Ang sintering ay ang pagdikit ng mga particle ng niyebe dahil sa presyon na nagiging sanhi ng pagbuo ng masiksik at matibay na niyebe, parang konkreto. Ang mabilis na pagtigas na ito ay maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang minuto, kaya't nagiging sobrang hirap hukayin ang niyebe gamit ang kahit anong uri ng kagamitan. Yan ang nangyari matapos ang pagguguho ng niyebe noong 1970. Natabunan ng toneladang niyebe at yelo ang mga umaakyat at gamit nila na naging singtibay ng semento ilang minuto matapos bumagsak. Naririnig ng mga nakaligtas at tagapagligtas ang mahihinang ingay mula sa kanilang mga kasama, ngunit hindi nila ito marating. Dahil sa matinding pagguguho at pagtigas ng niyebe,
nawalan sila ng pag-asa sa agarang pagsagip. Isa lang sa 43 na umakyat ang matagumpay na nakuha ang katawan. Ang natitira ay naiwan na nakabaon sa niyebe habang buhay na nagyelo sa paglipas ng panahon. Ang pinakakilalang trahedya sa kasaysayan ng pag-akyat ng bundok ay nangyari sa bundok Everest. Nakakataas sa ibabaw ng mundo sa nakakabilib na 29,229 na talampakan, ang Everest ay matatagpuan sa Gite, Himalayas, sa pagitan mismo ng Nepal at Tibet. Dito nagbabanggaan ang mga tectonic na puwersa ng Indian at Eurasian plates. Itinutulak pa itaas ang batong tuktok ng bundok. Taon-taon ay mas tumataas pa kaysa dati. Ang patuloy na pagtulak pa itaas ang lumikha ng bundok na may malalalim na bitak, matataas na icefall at kahanga-hangang tanawin. Mula ng unang matagumpay na pag-akyat noong 1,953, libo-libong mahilig sa pag-akyat ng bundok ang naakit ng hamon na marating ang tuktok ng Everest. At naiintindihan ko, ako, ano pa bang mas mahirap at kapaki-pakinabang kaysa sa pag-akyat sa pinakamataas na tuktok sa mundo? Sa kasamaang palad, ang kasikatan ng Everest ay kadalasang tinatabunan ang mga panganib nito. Habang unti-unting naging patok na destinasyon ng mga turista ang Everest, lumalakas ang paniniwala ng ilang veteranong umaakyat ng bundok na panahon na lang ang bibilangin bago mangyari ang isang trahedya. Noong Mayo 10, 1996 na patunayan nilang tama sila. Noong araw na yon, maraming expedition team na may kanya-kanyang pangarap at layunin ang nagtipon para abutin ang pinakamataas na punto sa mundo. Kabilang sa kanila ang dalawang kilalang grupo. Pinangunahan ng mga bihasang Climber Expedition, Adventure Consultants at Mountain Madness. Ang Adventure Consultants ay pinamunuan ni Rob Hall, isang kilalang gabay mula sa New Zealand. Sikat siya sa mahusay na pagpaplano at matibay na pamumuno, kasama ang 8 kliyente at 7 Sherpa sa grupo. Simple pero mahirap ang misyon nila, ligtas ihatid ang bawat kliyente sa tuktok at pabalik. Sina Mike Groom at Andy Harris, na parehong bihasang mga umaakyat, ay sumama kay Hall upang suportahan ang mapangahas na layuning ito. Ang Mountain Madness sa kabilang banda ay pinamunuan ng karismatiko at mapangahas na si Scott Fisher na sinamahan nina Anatoly Bukriv at Neil Bidelman. Binuo ang grupo ng 7 kliyente at 8 Sherpa. Ang Fisher Method ay kilala sa flexibility at client-focused approach na inaangkop sa iba't ibang antas ng karanasan at ambisyon ng umaakyat. Nasa Nepal side ng Everest ang dalawang grupo, naghahanda sa pagsubok na aakyat sa tuktok. At habang umaalis sila mula sa base camp, hindi nila alam na malalagay ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan ng Everest sa isang kwento ng kabayanihan at lagim. Sa simula, nagtitipon ang mga umaakyat sa base camp na parang maliit na baryo ng mga tent at pansamantalang tirahan. Dito, ang mga umaakyat ay naghahanda at umaangkop sa panahon para sa mahihirap na araw. Nagsisimula ang paglalakbay ng medyo madali habang naglalakad ang mga umaakyat sa mga landas na madalas daanan at unti-unting paakyat patungo sa mas matataas na kampo na nagbibigay daan sa kanila na masanay sa papalipis na hangin. Habang umaalis sila sa base camp, lalo nang nagiging mahirap ang pag-akyat. Ang unang malaking balakid ay ang Khumbu Icefall, na kilala sa pabago-bagong blok ng yelo at malalalim na bitak. Ang pagdaan sa icefall na ito ay nangangailangan ng eksaktong galaw at tibay ng loob habang gumagamit ang mga umaakyat ng mga hagdan at lubid para makatawid sa mga delikadong siwang at matataas na pader ng yelo. Sa likod ng icefall, may mahihirap na palatandaan gaya ng lambak ng katahimikan, isang malawak at paakyat na yelong lambak papunta sa mas mataas na kampo. Sa puntong ito, lumalabnaw at lumalamig ang hangin. Kaya bawat hakbang at paghinga ay humihirap habang papalapit ang mga umaakyat sa death zone na lampas 26,000 talampakan. Tinawag ang lugar na ito dahil sa init at kasiglahan nito. Biro lang. Dito talaga nagaganap ang karamihan ng mga hindi pinalad na namamatay na umaakyat dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa death zone, dito nagsisimula ang hamon. Dito, kailangan ng mga umaakyat na tawirin
kadalasan mag-isa ang kilalang Lhotse Face, isang matarik at nagyeyelong akyatan na patungo sa South Col, ang panimulang punto para sa pagsubok na marating ang tuktok. Ang ruta mula South Col papunta sa tuktok ay kinabibilangan ng Hillary Step, isang halos patayong pormasyon ng bato na nangangailangan sa mga umaakyat na gamitin ang lahat ng natitira nilang lakas at konsentrasyon. Kahit na nakamit ang tuktok at tagumpay, hindi pa rito nagtatapos ang paglalakbay. Ang pagbaba ay nangangailangan ng parehong pag-iingat at pagsisikap gaya ng pag-akyat, kadalasan pa nga ay sa mas nakakapagod na mga kondisyon. Dapat bumalik ang mga umaakyat sa dinaanan nilang daan pababa ng bundok habang inaalagaan ang lakas at oxygen supply. Para sa mga hindi pa nakakaranas ng pag-akyat sa matataas na bundok, mahirap maintindihan ang matinding pisikal at mental na hamon na ito. Hindi lang kalikasan at panahon ang kalaban ng mga umaakyat, kundi pati sarili nilang pisikal na hangganan sa matinding kapaligiran. Noong araw na yon, ang dalawang bihasang umaakyat at pinuno ng ekspedisyon, sina Rob Hall at Scott Fisher, ay handang gabayan ang kanilang mga grupo papunta sa tuktok ng bundok Everest. Parehong nagsusumikap ang dalawang grupo marating ang tuktok kahit pa bago-bago at lumalalang panahon. Habang lumilipas ang araw, parehong hinarap ni Hall at Fisher ang mahalagang desisyon kung itutuloy pa ba nila ang pag-akyat sa tuktok sa kabila ng banta ng masamang panahon. Tinamaan ng summit fever o sobrang pagnanais marating ang tuktok ang ilan sa kanilang grupo. Parehong nagpasya ang dalawang lider na magpatuloy. Ang desisyong ito ay kalaunang naging sentro ng matinding pagsusuri at pagtatalo. Malamang nararamdaman nila ang bigat ng pamumuno sa malaking grupong sabik umakyat sa tuktok at malakas din ang paghimok ng kanilang mga miyembro na magpatuloy. May tahimik na paligsahan ang dalawang grupo kung sino ang unang aabot sa tuktok. Pagsapit ng maagang hapon, ilang ekspedisyon ang nakarating sa mas matataas na kampo, kaya nagpasya silang magpatuloy kahit may namumuong ulap ng bagyo. Habang tumatagal, lalong kinabahan. Alam nila na anumang pagbabago sa panahon ay maaaring biglang magbago ng kanilang kalagayan sa isang iglap, ngunit umaasa pa rin silang lilipas ito. Pero pagsapit ng kalagitnaan ng hapon, biglang lumala ang panahon. Isang malakas na pag-ulan ng niyebe ang dumaan, biglang bumaba ang visibility at temperatura, at sina Hall at Fisher, kasama ang kanilang mga kliyente at mga Sherpa, ay nasa mataas na bahagi ng timog silangang gulod ng bundok, lubhang lantad sa buong lakas ng bagyo. Mahalaga ang komunikasyon ng dalawang leader at kanilang base camp habang ginagabayan nila ang grupo sa lalong mapanganib na sitwasyon. Sa base camp, lalong nag-aalala ang kasosyo ni Rob Hall habang minomonitor ang lumalalang kalagayan gamit ang teleskopyo. Sa simula, tila kaya pa ang lahat kahit na may mga nakakatakot na ulap. Nakipag-ugnayan siya sa mga umaakyat gamit ang radyo para hikayatin silang bumalik. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, lumala ang sitwasyon. Nang tumingin si Jan sa itaas na kampo, nakita niyang nilamon ng malakas na blizzard ang tuktok ng bundok. Nang makita niya ang panganib sa mga umaakyat, agad niyang kinuntak ang mga pinuno ng ekspedisyon para utusan silang bumaba. Samantala, sa tuktok ng bundok, parehong grupo ay naipit sa lumalalang sitwasyon. Ang huling nalaman na kinaroroonan ni Rob Hall ay malapit sa tuktok kung saan nanatili siya kasama ang isang kliyente, si Doug Hanson, na nahihirapan. Kahit nagsikap si Hall na tulungan si Hanson bumaba, naipit pa rin sila pareho. Noong Mayo, 11:43 ng umaga, halos 12 oras matapos magsimula ang blizzard, nag-radio si Hall na nasa South Summit siya. Iniulat niya na namatay si Hansen sa gabi. Hindi nagamit ni Hall ang bottled oxygen dahil barado ng yelo ang regulator niya. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, naayos na ni Hall ang oxygen mask niya, pero hirap siyang gumalaw sa fixed rope dahil sa lamig at pamamanhid ng mga kamay at paa niya. Masaya kaming marinig ang boses mo. Maganda ang tunog mo, tuloy lang kaibigan. Umagos na ba ang oxygen mo ngayon? Ayos, lakasan mo pa para sa paakyat na bahagi. Simulan mo nang gumalaw, tara na. Maya-maya ng hapon, tumawag siya sa base camp gamit ang radyo at hiniling na tawagan ang asawang si John Arnold sa satellite phone. Sa kanyang huling mensahe, tiniyak niyang maayos pa siya.
Matulog ka ng mahimbing, mahal. Huwag masyadong mag-alala. Siya ay may frostbite, mahina na siya at sobrang pagod pero susubukan niyang gamitin ang oxygen sa lugar kung saan siya nagpalipas ng gabi at susubukan niyang bumaba. Sinabi niya sa akin sa huling tawag namin sa radyo na huwag daw akong masyadong mag-alala tungkol sa kanya. Namatay siya hindi nagtagal matapos ang huling komunikasyon niya. Si Scott Fisher ay humarap din sa matinding pagsubok. Sobrang napagod siya at posibleng nagkasakit na hindi karaniwan para sa isang malakas at masiglang leader. Dahil dito, bumagal ang pagbaba niya at na-stranded din siya sa death zone. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang mga kasama at ibang mga umaakyat, pero nabigo sila dahil sa matinding lagay ng panahon at lumalalang kalagayan niya. Pagsapit ng 6 ng gabi, alanganin na ang mga rescue operation mula base camp. Nagmadali ang mga team sa base camp na mag-organisa ng tugon. Alam nilang bawat minuto ay mahalaga. Nakakatakot ang gawain dahil delikado at matagal mag-navigate sa mapanganib at niebeng landas papunta sa mga na-stranded na umaakyat. Inabot ng ilang oras ng walang humpay na pagsisikap, nakikipaglaban sa malalakas na hangin at matinding lamig upang makagawa ng ruta para sa posibleng pagsagip. Habang nagngangalit ang bagyo buong gabi, nahirapan ang mga pagsisikap na sagipin ang mga na-stranded na umaakyat dahil sa matinding unos na halos imposibleng makagalaw. Pagsikat ng araw, nakapaglakad na pataas ng bundok ang mga tagapagligtas. Buo ang pag-asang may matagpo ang mga nakaligtas. Habang umaakyat sila, lalong naging delikado at halos wala nang makita sa kapal ng ulap. Wala pang senyales na hihinto ang bagyo. Pagsapit ng paghupa ng bagyo at muling naging posible ang pagsagip, huli na para kay Fisher. Si Hall 2, kahit tumawag ng tulong sa radyo, ay hindi rin nakaligtas sa kalikasan. Ang kabuang bilang ng mga namatay na umaakyat ay umabot sa 12, kaya't isa ito sa mga pinakamatinding trahedya na nangyari sa Everest. Madalas na naiiwan ang mga bangkay sa bundok, hindi na naiuuwi sa loob ng maraming taon. May mahigit 200 umaakyat ang namatay at nananatili sa mga dalisdis na parang nagyelo. May tsismis na may lihim na patakaran sa bundok. Anuman ang mangyari, walang dapat iligtas. Pero hindi naman talaga iyon totoo. Sa taas na yon, mahirap at kontrobersyal ang magsagawa ng pagsagip. Dadalhin tayo nito kay David Sharp, hindi na bago kay David ang mahihirap na pag-akyat. Mula pagkabata, na humaling na siya sa pang-akit ng pag-akyat ng bundok, nagsimula sa kanyang mga unang pag-akyat sa North Yorkshire hanggang sa pagsakop sa ilan sa pinakamataas na tuktok sa Africa at Europa, kabilang ang Kilimanjaro, Elbrus at Cho-Oyu, isa sa mga dambuhalang bundok ng Himalayas. Noong 2003, unang tinangkang abutin ni David ang tuktok ng Everest kasama ang grupo. Bagamat hindi niya narating ang tuktok, namukod tangi siya dahil sa kanyang pambihirang tibay. Sa kabila ng matinding frostbite na naging sanhi ng pagkawala ng ilang daliri, ipinakita ni David ang malasakit ng ibahagi niya ang kanyang oxygen sa isang nahihirapang umaakyat mula Espanya. At marahil ang sariling malasakit ni David at ang pananaw niya sa kabutihan ng kapwa-tao, ang kalaunan ay naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil sa pagbabahagi ng oxygen, maaaring naapektuhan ang pag-akyat ni David at nalagay sa peligro ang kanyang buhay. Sa sumunod na taon, muling hinarap ni David ang Everest, ngunit hindi niya natapos ang huling 1,000 at 100 talampakan papunta sa tuktok. Pinili niyang umakyat na walang dagdag oxygen na malaking salik. Madalas gustong magtala ng record ang mga umaakyat ng bundok at ang pag-akyat sa Everest ng walang oxygen ay isa sa pinakamahirap na gawin. Dahil sa parehong ambisyon, tinarget ni David ang ikatlong pag-akyat. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya umaakyat ng walang oxygen, kundi mag-isa pa siyang umaakyat. Walang grupo, ekspedisyon o Sherpa. Pinili niya ang basic na pakete mula sa Asian Trekking na nagbigay ng permit, pagkain, tent at ibang gamit para sa mga independenteng umaakyat tulad ni David. Walang leader kaya gumawa ng sariling schedule ang mga ibang solo climber. Ipinahayag ng kanyang ina ang matinding pag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan, pero sinigurado ni David sa kanya na kayang-kaya naman ang mga panganib.
Naniniwala siya na ang presensya ng ibang umaakyat sa ruta ay nakabawas sa panganib. At tingin ko, ang tiwala niya sa kapwa umaakyat ang dahilan ng pagbagsak ni David Sharp. Nagsimula siyang umakyat mula base camp noong Mayo 13, 2006. Dahil wala siyang radyo para humingi ng tulong kung sakaling magkaroon siya ng problema, hindi kami sigurado kung naabot niya ang tuktok o napilitan siyang bumalik bago pa man makarating sa tuktok. Ang alam lang namin ay napilitan siyang magpalipas ng gabi sa bundok habang bumababa siya sa dilim. Mga 28,000 talampakan. Sa ilalim ng isang batong overhang na kilala bilang Green Boots Cave. Doon napagtagumpayan siya ng kalikasan. Wala na siyang natitirang karagdagang oxygen. Masama ang lagay ng panahon. Posibleng may problema sa kagamitan. At malamang ay nakararanas din ng altitude sickness dahil sa kakulangan ng oxygen. Lahat ito sa isa sa pinakamalamig na gabi ng panahon. Ayon sa mga ulat, si David ay mukhang pagod na pagod habang bumababa siya at hindi tiyak ang eksaktong progreso niya. Kinabukasan, natagpuan si David sa Green Boots Limestone Cave na nasa panganib. Ayon sa mga saksi, nakita nilang mahina si David pero wala ni isang tumulong sa kanya. Sinabi niya sa kanyang ina na hindi ganoon kadelikado ang pag-akyat gaya ng iniisip nito, marahil upang mapawi ang kanyang pag-aalala. Ngunit ang pag-akyat sa Everest ay isang matinding hamon at sa huli, ang pananagutan sa panganib na yon ay nasa umaakyat mismo. Ang iba ring nasa bundok ay nagbayad ng malaki upang maranasan ang saya at hirap ng Everest. At malamang ay hindi nila isusugal ang kanilang pag-usad. At kaya naiwan si David mag-isa habang unti-unti siyang bumigay sa matinding lamig. Habang nasa kuweba, isang umakyat ang sandaling tumulong sa kanya pero nagdesisyong di siya sulit sa panganib at umalis na lang. Ilang oras ang lumipas, isang grupo ng mga umaakyat na ang pangalan ay Maxim Chia ang nakatagpo sa kanya pero huli na ang lahat. Nangitim ang mukha ni David dahil sa frostbite. Bagamat nagulat sila, pinayuhan silang huwag isugal ang buhay para iligtas siya. Nagawa lamang nilang magpadala ng distress call sa base camp, ngunit dahil sa masamang kondisyon, naging imposible ang pagsagip. Nag-iisa sa malupit na dalisdis ng Everest, namatay si David. Ang malungkot na sinapit ni David Sharp ay nagdulot ng kontrobersya at pagninilay sa komunidad ng mga umaakyat at media tungkol sa etika ng pagsagip sa bundok. Mahigit 40 katao ang nakakita kay David na nahihirapan pero hindi siya pinansin at nagpatuloy lang sa pag-akyat. Itinuturing ng maraming veterano na ang kawalang pakialam sa kapwa kahit harap sa kamatayan ay isa sa pinakanakababahalang uso sa bagong panahon ng high altitude na turismo sa pag-akyat ng bundok. Nang malaman kong buhay pa siya habang binabaliwala at tinatapakan ng mga umaakyat ang katawan niya, labis akong nabahala at nalungkot. Maraming tanong ang pumapasok sa isip ko kung paano ko haharapin ang ganoong sitwasyon at kung magagawa ko bang lampasan ang isang taong nangangailangan ng tulong ko dahil lang sa labis kong kagustuhang marating ang tuktok. Pahinga ka na sa kapayapaan, David. Noong huling bahagi ng taglagas, 2022 nagsimula ng ekspedisyon ang grupo ng umaakyat papuntang Draupadi, Kadanda 2, ngunit sinalanta sila ng matinding trahedya. Ang kwentong ito ay paalala kung gaano hindi mahulaan at delikado ang bundok. Noong malamig at mahangin na umaga ng Oktubre 4, 2022, 46 na umaakyat, kasama ang mga estudyante ng Nehru Institute of Mountaineering at kanilang instruktor, ang nagsimula ng pagsugod sa tuktok ng Draupadi Kadanda. 18,600 talampakang bundok sa Garhwal Himalayas, India. Ang tuktok na ito, napapaligiran ng mga dambuhala ng Gangotri Range, ay naging lugar ng isa sa pinakamapanganib na aksidente sa pag-akyat kamakailan. Ilang araw silang naghanda, tinahak ang mapanganib na lupain at tiniis ang matinding panahon sa Garhwal Himalayas habang tinatarget ang tuktok. Nagsimula ang pag-akyat ng alas 3:30 ng madaling araw sa ilalim ng maliwanag na mga bituin na ang tanging liwanag ay mula lamang sa kanilang mga headlamp na bumabaon sa dilim. Habang papalapit ang bukang liwayway, narating ng mga umaakyat ang isang mahalagang palatandaan, ang bato ni Rambo sa taas na humigit kumulang 1,600 hanggang 1,800 talampakan. Dito nila ikinabit ang kanilang sarili sa isang nakapirming lubid na nagsisilbing pananggalang laban sa madulas na yelo at niebe.
Dito nila unang naramdaman ang pagyanig ng lupa na nagtulak ng niyebe mula sa bundok papunta sa kanilang daraanan, dahilan para huminto sila sa pag-akyat. Nagpalitan ng mabilis at nag-aalalang tingin ang mga bihasang instruktor na kinikilala ang mga posibleng babala ng mas malalang panganib. Hinimok nila ang mga umaakyat na kumilos ng mabilis at maingat habang binabantayan ang hindi matatag na niyebe sa paligid nila. Habang ipinagpatuloy nila ang pag-akyat, unti-unting lumiwanag ang langit at ang unang sinag ng bukang liwayway ay tumama sa matataas na tuktok na nagbigay liwanag sa malawak at nababalot ng niyebeng kapatagan ng Drupadi Kadandetsar, Dredico Mastritsan. Ang ganda ng pagsikat ng araw ay natabunan ng lumalaking pag-aalala habang tumatahak sila sa mas komplikadong daan. Pagkalipas ng ilang oras, walang nangyaring kakaiba at maayos ang lahat. Umakyat ang grupo sa dulo ng bundok nang walang aberya. Sa tuktok, may ilang instruktor at malalakas na estudyante na nag-aayos ng mga lubid para sa huling 500 talampakan. Ang 46 na umaakyat ay sabay-sabay sa dalisdis. Halos lahat nakakapit sa lubid nang biglang walang babala, tila nayanig ang bundok sa ilalim nila. Umalingaw-ngaw ang malakas na kalabog. Nagbabadya ng panganib sa tahimik na bundok. Automatikong lahat ay napatigil. Nakakakilabot ang katahimikan ng mga sumunod na sandali. Pagkatapos, sa isang malakas na ugong, nagsimula ang pagguho ng niyebe. Nagsimula itong pagbuhos ng niyebe mula sa itaas na mabilis, lumaki ang dami at bilis. Nang maramdaman ng mga umaakyat ang panganib, agad silang naghahanap ng masisilungan. Ilan ang nagawang itali ang sarili sa nakausling bato. Ang iba naman ay hindi kasing bilis. Natumba ng avalanche ang mga umaakyat habang lalo itong bumibilis pababa ng bundok. Si Ankush Sharma, isa sa mga umakyat noon, ay naalala na habang papalapit sa tuktok, lumingon siya at napansing wala na ang fixed rope. Nawala na lahat ng kanyang mga kaibigan. Lahat ay nangyari sa isang iglap, sabi niya, at lahat ay nangyari ng tahimik. Ang avalanche ay bumagsak pababa ng dalisdis na may matinding lakas, tinangay ang daan at ilang mga umaakyat na nasa daraanan nito. Natabunan ng malakas na ingay ng gumugulong niyebe at yelo ang mga sigaw at iyak. Habang nilamon ng avalanche ang gulod, naputol ang fixed line at nawala ang huling sandigan ng kaligtasan ng mga umaakyat. Inanod ng pagguho ang mga umaakyat sa loob ng 15-30 segundo. May ilan na huminto sa dalisdis, pero 34 ang naitulak sa gilid ng malalim na bitak sa bundok at nahulog. Nang tuluyang humupa ang kaguluhan, ang tanawin ay puno ng pagkawasak. Ang alikabok ng niyebe ay bumalot sa nakakakilabot na katahimikan na ngayon ay yumayakap sa gulod. Nagsigawan ang mga nakaligtas, hinahanap ang sagot sa mga kaibigan at kakampi. Agad nagsimula ang mga instruktor sa pagsagip gamit ang kanilang pagsasanay at pakiramdam habang sinusuri ang niyebe para sa natabunang umaakyat. Mabilis na bilang ng ulo ang nagpakita ng grabing sitwasyon. May ilang nawawalang umaakyat at kailangan ng grupo na kumilos agad para may pag-asang makita silang buhay. Ipinatupad ang emerhensyang protokol at agad humingi ng tulong. Pero dahil sa liblib na lugar at lawak ng avalanche, oras ang kalaban nila. Dahil sa lakas ng avalanche, marami ang natabunan ng niyebe kaya halos imposible agad masagip. Naririnig ng mga nakaligtas at mga tagapagligtas ang mahihinang tunog mula sa kanilang mga kasamang umaakyat sa loob ng ilang oras. Ngunit wala silang magawa upang maabot ang mga ito. Dahil sa matinding avalanche at mabilis na pagtigas ng niyebe, nawalan sila ng pag-asang agad maligtas. Sa kabila ng pagsisikap, kaunti lang sa mga umaakyat ang nailigtas mula sa niyebe. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na bahagi ng trahedyang ito ay ang pakiramdam ng kawalang magawa na naramdaman ng mga nakaligtas at ng mga tagapagligtas. Nakikita nila ang pinsala at naririnig ang mga sigaw ng tulong. Ngunit dahil sa malupit na kalagayan ng bundok, hindi sila maakakilos agad para mailigtas ang lahat. Ang trahedyang ito ay pumatay ng 27 katao, kaya't ito ang pinakamalalang aksidente sa pag-akyat ng bundok kamakailan at pinakamasaklap na trahedya sa komunidad ng mga umaakyat sa bundok sa India. Salamat sa panonood. Magkita tayo ulit. Maging matapang palagi.